Yun din po sa mga patuloy na nagsusubaybay sa pagbabahagi ng mga doktrina o mga aral na bumulat sa banal na kasulatan sa lahat ng panig ng mundo. Amin pong pinaabot sa inyo ang isang happy first day of the week. Ganon din po sa aking mga kapatiran na kung saan man sila naroroon ngayon, ay amin din pong ipinaabot sa inyo ang isang pagbati na maligayang pagbati sa unang araw ng sanlibutan. Nais ko po magsimula na bago natin simulan ang aking pagtatalakay ng mga ilang bahagi ng talata ng Biblia, ating pong papurihan ang ating Panginoon sa umagang. Praise God, Jesus Christ. Sa patuloy po natin na pagsasaliksik at pagbabalangkas ng mga ilang talata ng banal na kasulatan upang ating matutunan ang totoong kapahayagan ng sinasaan ng katotohanan ito, ay patuloy po tayo na nagbabahagi ng mga ilan sa ating mga naunawaan, lalo na sa mga kapahayagan ng salita ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Ibig ko po buksan natin ang isang talata, isang napakagandang talata. Madalas ito may pangaral, subalit gusto natin ipaabot sa bawat isa ng mga mananampalataya. Katulad kanina ng bagit ng ating tagapanalangin, ang tungkol sa pananampalataya. Isa pong napakahalagang bagay na dapat natin lubos na maunawaan. Dahil sa ating pananampalataya, nandito po tayo. Nagsisikap na ang mga napahayag sa ating sarili o ang ating naunawaan sa ating pag-aaral ay atin namang ito maibahagi, hindi lamang sa ating sarili o sa ating sambahayan, maging sa lahat ng dapat maabot ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang isang talata sa Biblia, sa unang Timoteo. Magsilamula tayo sa talatang 1, chapter 1, verse 18 to 20. Ito po ay isinulat ni Apostol Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya na walang iba, si Timoteo. Magsimula tayo sa 18, mga kapatid. Ang sabi dito, hindi lamang ito po para kay Timoteo, maging sa atin, ng mga tagasunod ng ating Diyos. Ang sabi dito, ang biling ito ay pinagtagubilin ko sa iyo, Timoteo, na aking anak, ayon sa mga hula na nangaunang tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito'y ay makipagbaga kang mabuti sa pakikipaglakas. Kung ating mapapansin, ang buhay espiritual ay isang labanan. Isang gera na dapat natin suunin. Pero hindi ito katulad ng gera na talagang nagamit tayo ng matinding armas. Dito iba ang sistema po. Pagdating sa 19, ang sabi dito, patuloy pa rin ang tagubilin si Apostol Pablo kay Timoteo, naingatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi na nang ito itakwil ng iba, sa kanila ay nagbagabag tungkol sa pananampalataya. Kaya kung mapapansin natin itong huling saknong na binanggit natin, na nang ito'y itakwil ng iba, sa kanila ay nangagbagabag tungkol sa pananampalataya. Kaya kung babasahin natin sa English, ang sabi dito, holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck. Nangabagabag tungkol sa pananampalataya. There is something wrong. Bakit nababagabag ang pananampalataya ng mga nakapakinig dito na nangaral dito? Amen. Ipinagtagubilin ito ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kumbaga sa ipinagpatiunan niya ang precautions ito. Pagdating sa 20, ang sabi dito, nagbigay siya ng halimbawa. Nagbigay siya ng mga taong ginawa niyang ihimplo sa mga bagay na ito. Nang kanyang binanggit dito, sabi dito, sa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro, na sila'y aking imirigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. Ang kaso, namusong. Ang salitang pamumusong, mga kapatid, paglapastangan talaga yan sa ating Panginoon. Amen? Pero hindi natin babanggitin yung binigay kay Satanas. Nagbigay lang si Apostol Pablo dito para sa atin sa panahon ngayon ng ehimplo o halimbawa ng mga taong ganito na mayroon
nagagababagabag na kalooban tungkol sa pananampalataya. So, ibig sabihin, itong katulad na nabanggit ko kahapon, itong dalawang ito, kakuha din natin tagasunod ni Kristo at mananampalataya. Amen? Sa una, nabanggit dito, ang sabi dito, binili dito, pag tagubilin sa iyo, Timoteo, aking anak, ang mga hula ng una na tungkol sa iyo. Sa pamamagitan nito, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Ano ba itong ibig sabihin dito? Ang tagubilin, punta natin ng Roma, 12:6 hanggang 28. Ang sabi dito sa Roma, 12. Ito yung binanggit ni Apostol Pablo sa sulat ng taga-Roma. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula ang sabi dito, ay manghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. So dito, ang binabanggit dito ni Apostol Pablo tungkol sa mga kaloob na siya natin bit-bit ngayon sa bawat isa. Ang sabi dito, magkakaiba ayon sa sukat. Kung ang sabi sa 7 dito, kung ministeryo ay gamitin natin sa ating sariling ministeryo o ang magturo ay sa kanyang pagtuturo. Sa verse 8, o ang umaral ay sa kanilang pag-aral at ang mamimigay ay magbigay ng magandang loob, ang magpuno ay magsikap, ng mahabag ay magsaya. So dito binabanggit ang mga bagay na nagpapatatag sa iglesia ng Diyos tungkol sa mga kaloob. Dahil ginagamit ang mga kaloob to edify the body of Christ. Di ba? Kaya napakahalaga po na ating maunawaan na itong pagkakatipon-tipon natin dahil sa ating natanggap ng mga kaloob sa atin mula sa Diyos. So pinagtitibay natin ito. Kaya nga nandito tayo sa pamamagitan ng pananampalataya ng salita ng Diyos. Buksan natin ang Timoteo ng Timoteo 4:14. Mayroon pong sinasabi dito. Iugnay natin ang ating pag-aaral. Verse Timothy, chapter 4, verse 14. Sabi dito, huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo. So, individual po, ipinaabot sa atin na huwag natin pabayaan ang kaloob na nasa atin. Nasa inyo ay ibinigay sa pamamagitan ng hula na may pagpatong ng mga kamay ng mga kapulungan ng mga presbitero. So, kinakailangan ang kaloob na nasa atin, kinakailangan pagyamanin natin at huwag natin pabayaan. In what purpose? Para magamit natin ito sa evangelization o pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kaligtasan. Amen? Kaya napakahalaga po sa atin na di na kailangan kung ano na papag-aralan natin, di na kailangan reviewin natin para itong kaloob na nasa atin, kung halimbawa, pangangaral, ay lalong tumaas, ma-upgrade yan ng lalong ma-upgrade. Kung yung mga iba naman na binanggit dito mga kaloob, ay patuloy natin na, kumbaga sa mapagyaman. Sapagkat ang totoo nito mga kapatid, sa espiritual na buhay, tayong lahat ay mga naglilingkod. Sa pagsunod, gagawin natin ang mga kapahayagan ng ating panahon. Tulad ng bagay kanina, yung kapahayagan ito, hindi ito kapahayagan kung hindi natin maunawaan. Nagiging tunay na kapahayagan ito kung lubos natin itong naunawaan. Ibig na ang ating tinanggap ay lubos natin naunawaan. At ating ibahagi ito sa mga tao upang maipalaganap natin ang mga mabuting balita ng kaligtasan at ng pananampalataya. Ito ang ilang mga purpose kung bakit binigyan ng bawat isa ng kaloob. Kaya takbo tayo sa 19 mga kapatid, doon pa rin tayo topiko natin na 1 Timothy chapter 1 verse 19.
Ang sabi dito sa 19, nabasa na po natin kanina, naingatan mo ang pananampalataya. Ang tagubilin ni Apostol Pablo kay Timothy, ingatan mo ang pananampalataya. At ang mabuting budhi. Ang budhi dito tinutukoy mga kapatid ay ang ating puso. Ibig sabihin, pag sinabing mabuting budhi, walang halong pandaraya ang kalooban natin. Tunay na nangahawak tayo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Nanang ito itakwil, ito na yung binanggit ko kanina, na mayroon dito tila hindi tama. Dahil binanggit ni Apostol Pablo, nanang ito'y itakwil ng iba sa kanila ay nagabagabag tungkol sa pananampalataya. Naging magulo ang pananampalataya. So may ginamit dito na nagtuturo ng maling turo. Amen? Maliwanag ang talata eh. Kaya dito sa 20, mapapansin natin ang kahulugan ng binabanggit ni Apostol Pablo sa 19. Nagbigay siya ng halimbawa. Ang sabi niya rito, nasa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro na sila'y ating ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. So ang kanilang pananampalataya ay hindi matatag. Bagamat tayo lahat mananampalataya, suriin natin ang ating sarili kung tayo'y nasa isang matatag na pananampalataya. Mahirap yung nandoon tayo, kasanib ng ating mga kapatiran, sang-ayon ka ngayon, pero paglabas mo, taliwas ka doon. Dahil ang pinag-aaralan natin dito, ang ating pinangangaral dito, ay tungkol sa katotohanan ng salita ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi yung pabago-bago tayo. Pag sinabing 14, hindi 15. Amen? Kinakailangan yung tinatawag paninindigan ng tapat kung ano ang ating naunawaan. Kaya napaka sakit yung binanggit dito ni Apostol Pablo para doon sa mga tinatamaan nito. Sabi dito, ibinigay niya kay Satanas upang sila'y maturuan, huwag mamusok. Buksan natin ang 2 Timothy 2:17. 2 Timothy 2:17. Para iugnay natin ang ating pag-aaral. Ang sabi dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 17, ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrena. Diyan sa mga ito'y si Himeneo at si Pilito. So ang kaso dito sa ating nabanggit, sa verse 20, ang kanilang salita ay kakalat. So nagtuturo pala sila nito. Gaya ng gangrena. Binigyan ko ng pansin itong salitang gangrena, mga kapatid. Ang salitang gangrena ayon sa medisina o yung mga doktor, ang sabi dito ay ito ang pasimula ng panghihina ng isang bahagi ng katawan o tissue at nangyayari ito kung naputol na ang supply ng dugo. So ibig sabihin, hindi na kumplito ang cycle ng dugo sa kanya. Ang nangyayari nito, kapag hindi ito napansin at napabayaan, ang bahaging ito ay namamatay. Sa ating katawan na, kung halimbawa, katulad ng diabetes, napabayaan mo, tendency niyang putulin. Amen? Kaya, isinalarawan ang ganito, mga kapatid, para magkaroon ng komparasyon na ang ating paninindigan sa pananampalataya, huwag sana maging ganito. Na maputulan tayo ng totoong supply ng dugo o supply ng tunay na aral ng Diyos para maging matatag ang ating pananampalataya. Kaya pinagtatagubilin ito ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin. Ganito rin yan ang mangyayari. Kung nakinig tayo, samantala na hindi ganun tayo, nakinig tayo ng makulit ng aral, anong mangyayari sa atin? Babagabagin tayo sa ating loob tungkol sa ating pananampalataya. Nagkakaroon tayo ngayon ng comparison. Kaya tama. Yung turo ni ganito o yung turo nito.
So dito, tinuturuan tayo ng paninindigan ayon sa ating pagkatunawa. Buksan natin ang 4:14-15 ng Timoteo, 2 Timothy. Buksan natin. 4, chapter 4, verse 14 to 15. Ganito ang paliwanag dito. Si Alejandro, na panday tanso, ito rin ang nabanggit kanina. Ang sabi ni Apostol Pablo dito, pinaliwanag niya yung katauhan ni Alejandro. Si Alejandro, na panday tanso, ay ginawan ako ng lubhang masama sa mga lingkod ng Diyos. Kung saan tayo natuto, huwag nawa natin suklian ng kasamaan kung saan tayo natuto. Amen? Ginawa na ko ng lubhang masama. Pero ang sabi ni Apostol Pablo dito sa susunod, gagantihan siya ng Panginoon ayon sa kanyang gawa. Wala po tayong inaari o pinatutungkulan dito, batay lamang sa talata, kung ano ang gagawin ng Diyos kung gantihan mo ng masama yung kanyang mga lingkod. Sa 15, ang sabi dito, mag-ingat ka rin naman sa kanya, sapagkat totoong kanyang sinalangsang ang aming mga salita. Pag sinabi nga katulad ng bagay ko kanina, 14, huwag mong gawing 15. Amen? Isa lang po yan sa example na dapat natin panindigan. Kinakailangan kung ano ang kapahayagan na lubos natin na naunawaan, lalo na sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan, manatili tayong itayo natin na dapat hindi tayo makinag sa pamamagitan namang ng mga maling aral na katulad ng binigay na halimbawa. Amen? Kaya dito sa 19, kung babalikan natin uli, ang sabi dito, ingatan ang pananampalataya at ang mabuting budhi. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, ito yon yung paniniwala natin. Ngayon bilang tayo mga naniniwala, tayo ang tawag sa atin mga mananampalataya. Amen? So ano ang ibig sabihin ng mananampalataya? Ito ang body ng tagasunod sa katotohanan ng mga pahayagan ng salita ng Diyos na itinuturo ng mga apostol. So dito, ang binabalangkas natin, mga sulat ni Apostol Pablo. Itinuro niya sa atin ngayon sa umagang ito. Amen? Kaya kung tunay na nakakaunawa ang isang mananampalataya o tagasunod ng ating Panginoon, hindi dapat tababagabag ang ating kalooban. Sapagkat nandoon yung tibay at tatag ng pangahawak sa iyong pagkaunawa. Amen? Ang sabi doon sa Hebrew 10, talatang 39, iugnay natin. Hebrew chapter 13, verse 39. Ganito po ang nasasabi. Huling verse ito sa Hebrew 13. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsibalik sa kapahamakan. Sa isang grupo o isang samahan, mayroon palang nagsisibalik sa kapahamakan. Kaya dito sabi sa talata, ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Agree po ba kayo? Amen. Amen. Hebrew 3:12, puntahan natin. Para mapag-ugnay-ugnay natin at manubos natin. Ang sabi ng Hebrew 3:12, magsipag-ingat kayo, babala. Mga kapatid, baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Meron pa ba sa atin? Ito yung pusong masama na naghihiwalay sa atin sa Diyos na buhay. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, ingatan mo ang iyong pananampalataya
ng mabuting budi. Napakaliwanag po ng tagubilin ni Apostol Pablo. Pag sinabing mabuting budi, walang halong pandaraya. Tuloy tayo sa Hebrew pa rin, sa 6:11. Anong binanggit ng 6:11 ng Hebreo? Ang sabi ng 6:11, at minanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Ito ang layunin ng mga nagtuturo ng salita. Na ang bawat isa na nakikinig ay magpapakita din ng gayong sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Amen? Huwag na iparin natin. Sa is. Itaas natin ng kaunti. Sabi dito sa Hebrew chapter 6 verse 6, at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Mahirap to. Kung nahiwalay na tayo sa Diyos, hindi na tayo pwede baguhin uli. Saan? Sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinangako muli sa ganang kanilang sarili, ang anak niyang Diyos ay inilagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ito palang mga tumaliwas ay wala ng pag-asa sa pagkakasya. Bakit? Muli natin ipinako ang Diyos sa krus ng kahihiyan. Kaya kinakailangan alam natin ang bawat isa sa atin na kung tayo ito maliwas, tumalikod, at nagturo, kung gusto pa natin bumalik, ang sabi dito, Diyos, at saka sila nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin sila muli sa pagsisisi. Sa panlabas na anyo, tanggap natin. Pero ang sabi dito, hindi na sila muling mababago. Kaya matindi ang kahusan. Amen? Hebrew 12:25, buksan natin. Kaya dapat tagubilin uli ni Apostol Pablo, ng mga taga-Hebreo, ang sinulat ng Apostol Pablo sa Hebreo. Sabi dito, pag-ingatan ninyo kayong huwag tumanggi sa nagsalita. Sino ang sinasabi dito ng nagsalita? Ang Diyos. At sa ginamit ng Diyos na kanyang ginamit na alulod ng kanyang salita, walang iba ang nagtuturo tulad ng mga apostol. Sa ating panahon ngayon, ang mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Huwag magtumanggi sa nagsasalita, sapagkat kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa kanilang nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi nakakatanan na nagsihiwalay doon sa nagbalitang buhat sa langit. Wala tayong lugar na dapat pagtaguan. Amen? Lalo pa tayong hindi makakatanan na nagsisihiwalay doon sa nagbalitang buhat sa langit. Wala sa Diyos Ama, ginamit ang mga propeta, ginamit ang mga apostol, sa ating panahon ngayon, ginamit ang mga ilang mga ngaral upang ibalita ang mga bagay na ito. Ngayon, kung tatanggi tayo dito o magsisihiwalay tayo, mayroon na kaabang na hindi magandang pangyayari sa buhay. Balik tayo sa 12:3, ay sa 2:3 ng Hebreo. Balikan natin. Ang sabi dito, Hebrew chapter 2 verse 3. Karugtong pa rin ito doon sa nabanggit kanina. Paano magkakatanan tayo kung ating pababayaan ng ganitong dakilang kaligtasan? Inaangkin ba natin ang mga ligtas na po tayo? Amen. Na ipinangusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. Kung walang nag-aangaral, walang makakarinig. Amen? Kaya dapat natin pasalamatan ang
mga nagdadala ng mabuting balita. Mga nangangaral, huwag natin tuligsain. Amen? Pakinggan natin at unawain natin kung ano ang itinuturo. Ito ba'y ayon sa banal na kasulatan? Nagbigay nga ng halimbawa sa New Testament na sinabi, buti pa nga yung taga-Macedonia. Pagkagaling nilang makinig ng pangangaral, sinusuri nila ang itinuro kung nandoon sa banal na kasulatan. Yan ang magandang nagsusuri. Amen? Kaya sabi doon sa 1 John 5:4, puntahan na natin. Ang sabi ng 1 John chapter 5 verse 4, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. Amen? Tandaan natin ang salitang ito. Kapag iniingatan natin malinis ang ating budi, itinuturo natin ang bagay na may pananampalataya at ating ginaganap ito, tayo'y dadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatod puga ang ating pananampalataya. Lahat natin hinahangad na magkaroon ng pagtatagumpay ang ating pananampalataya. Okay? So dito, maliwanag po kung ano ang tagubilin ni Apostol Pablo. Na maging triumphant tayo sa lahat ng ating ginagawang espiritual, kinakailangan ang ating matuwid na pananampalataya. Kaya last verse, mga brothers and sisters, na itong buksan yung Episo sa SG. Unawain natin mabuti kasi mahaba-haba itong babasahin ko. Ephesians chapter 6 verse, magsimula tayo sa 10. Ang sabi dito, sulat ni Apostol Pablo sa taga-Episo, nagkatapos-tapos ay mangagpalakas kayo sa Panginoon, tagubilin ng ating apostol, at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Verse 11, mangagbihis ng buong kagayakan ng Diyos, upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. Verse 12, sapagkat ang ating pakikibaka, ito na yung sinabi ko kanina, yung unang pasimula natin, ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. 13, dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Anong igagayak po natin buong kagayakan ng Diyos? This is the Word of God. Amen? Upang kayo'y makatagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat, ay magsitibay. 14, magsitibay nga kayo at inyong mga baywang ay bigkis ng katotohanan, na may sakbat na balutin ng katuwiran. Hindi ito righteousness ng sanlibutan, kundi righteousness of God. Amen? At ang iyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. 16, bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasang ng pananampalataya na siyang ipinapatay ninyo sa lahat ng nangniningas na suligi ng masama. Kapag matibay ang ating pananampalataya, mga kapatid, ready tayo sa armas ng mga salita ng Diyos upang ibigay natin ang katuwiran ng katotohanan ukol sa mga taong nagtatanong tungkol sa kanilang sinusuri. 17, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. 18, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing ng buong panahon at mangagpuyat kayo sa buong katyagaan at daing patungkol sa lahat ng mga banal. Lubos po natin na unawaan ang ating pag-aaral sa umatang ito. Napakaliwanag po ang itinagubilin ni Apostol Pablo kay Timoteo na isang lingkod ng Diyos, anak niya sa pananampalataya, na maging matatag
Sapagkat ang tulad natin, ang labanan natin, hindi physical, kundi spiritual. So ang lahat ng mga precaution, mga kapatid, ay ipinaalala sa lahat ng mga talatang nabanggit natin na ipinangaral ng mga apostol. Kaya sa umagang ito, ako'y nagpapasalamat lubos una sa ating Panginoong Jesucristo, na siya nating Panginoon, at sa lahat ng mga bagay, lalong-lalo na yung mga inaral sa atin, ating pinaabot ang pasasalamat sa mga nagtuturo ng mga ilahang salita ng Panginoon. Tayo naman sa mga tagapakinig at mananampalataya, panghawakan po natin mabuti kung ano ang ating lubos na natin. Sa Diyos, ang pinakamataas na papuri sa umagang ito. Again, happy first day of the week. Maraming salamat. Continue natin yung pinalakay ni Pastor Armando. Ulitin natin yung isa sa mga binanggit ko sa sulat niya Apostol Pablo sa 1 Timothy. Lumilinaw po na pagbabahagi tungkol po sa araw ng Diyos. At sa ating mahigit 5,000 mga followers, good morning po sa inyo. At sa mga friends natin sa TV, maging sa YouTube. Sorry lang po kayo sapagkat doon po natin masusuntungan ang ninilay sa araw ng Diyos kung bakit po mayroong ganito ka-compete ang tagubilin sa Apostol Pablo sa kanyang mga sumundagaw katulad ni Timothy. Sapagkat sa time natin, sa hindi po pagkapanong, kapag pinag-uusapan po yung independent church. Sa time natin, ang daming mga independent churches. At doon sa mga manindigan sa aral from 15-21 century. Kayo po ay nagtaka ay bakit maraming mga independent churches. Pag sinabi kong independent churches, ito po ay mula sa mga churches na maaaring mga malalaking churches. Kalimitan po ay nagsilabas. At meron din pong mga nagsilabas na lumabas din ulit. Meron din ilan sa mga patutuo na may tatlong mga churches na pinanggagalingan, may 4 na churches na pinanggagalingan, na halos karamihan po ay nagsusuri sa katotohanan. Tulad ng merong United Evangelical Church, merong Hollandaise Christian Church, merong United Church of Christ in the Philippines, merong Day by Day Christian Ministry, merong Faith Evangelical Churches of the Philippines, merong CGE Philippines, merong United Church of Christ in the Philippines. Isa lang po yan sa pinanggit natin ng mga independent churches. So, iisa lang din po in more than thousands of independent churches. Kasi mostly sa mga ito po, hindi po mga registered. No? Ito po ang paghihikayat natin sa ilang mga independent na magpasakop tayo under Romans chapter 13 verse 1. Para po, patunayan natin na tayo po ay nagpasakop sa araw ng Diyos tulad ng pinanapit rin na siyang bili ni Apostol Pablo sa kay Timothy. Okay, babalikan natin po yung istorya niyan sapagkat in more than thousands of independent churches ay lahat po gumagamit ng Biblia. Naniwala na si Apostol Pablo ay apostol po na tinawag ng Diyos pagitan ni Kristo na siyang apostol ng mga Hudyo. Lahat po ay gumagamit ng scripture at naniwala tungkol kay Apostol Pablo na siyang apostol natin sa mga Hudyo. So ito po ginamit din po ng
unang mga churches, maging ang mga independent churches, ang Biblia po ay pangunahing ginagamit at pininiwalaan ito ay salita ng Diyos. Okay, balikan natin yung 1 Timothy chapter 1, verse 20. Alamin natin yung problema doon, bakit po nagkaganon. Okay, Chapter, natin. chapter 1 verse 20 po. Ganito po ang nakasulat. Hmm. Nasa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro na sila ay aking ibinigay kay Satanas upang sila ay maturuang huwag mamusong. Hmm. Ang pagdisiplina ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, ipinakita po kung paano pigilan ng Diyos ang tao na huwag magpatuloy na gumawa ng kasamaan. Like, sa kulungan po ng pinaka lugar kung saan ang criminal ay hinahapunan, tulad po sa kulungan ng nakalagay po sa Muntinlupa. Merong sentensyado po ng 15 years, 10 years, 20 years, or merong 31 lifetime sentence. So, ang ipinakita po dito na upang tumigil ang tao sa paggawa ng kasamaan. Marami din po na nagpatotoo na nakulong sa believed prison, paglabas, naging pastor, naging mabuting tao, nadisiplina siya sa loob ng kulungan, sapagkat doon po ay mayroong mga pangangaral ayon sa salita ng Diyos. Now, ang church, mga independent churches, ay nagtuturo po ng direkta para ang tao ay hindi talaga makagawa ng laban sa Diyos, sapagkat itong kaso nila ni Himeneo at ni Alejandro, okay, sila po yung may mga ganong pananaw ni Paul na namumuson sa Espiritu. Okay, tingnan muna natin yung sunod na versikulo. Sunod na versikulo. Last na po. Ano yan? Yung binasa Ano ang kanina. sunod na versikulo? 12:6. Okay. Roma 12. Yung 1 Timothy kanina, chapter 1, verse 20, sunod na verse. Wala na doon hanggang 20 lang. Okay, 19, O, taas natin. 18. Sunod na sa 18 natin. First Timothy chapter 18, verse 1, chapter 18, verse 18. Hmm. Dito po ang ating mababa. 1:18. Sabi dito, ang biling ito ay bibiling ko sa iyo, Hmm. Timoteo na aking anak. Ayon sa mga hula ng nangauna tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. So itong scripture na ito ay itinuturo ng Diyos sa lahat ng mga churches, Amen. maging mga independent churches. Ang turo doon ay kailangan magkaroon ka ng mabuting pakikipagbaka. At ito ang bili ni Apostol Pablo kay Timothy and supposedly kay Alejandro, na ang mga ito ay may sinabi si Paul. Okay, pakituloy. So, verse 19, ganito po ang ating baba. Naingatan mo ang pananampalataya at mabuting budhi. So hindi masamang budhi ang iniingatan, kundi yung mabuting Budhi. budhi at pananampalataya. Okay, yan po ang pinaiingatan. Okay. So, tuloy. Na nang ito'y itinakwil ng iba. Ibig sabihin, merong nagtakwil sa mabuting pananampalataya at meron ding nagtakwil sa mabuting budhi na merong tinutukoy si Paul. Tuloy. Na iba sa kanila ay nangabagabag tungkol sa pananampalataya. So, ibig sabihin po, ang independent churches, kung merong mga pagtuturo
tungkol po sa pagbibinaw sa araw ng Diyos ay meron pong mensahe sa ating panahon na pagdating po ng verse 20. Verse 20, na sa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro, na sila'y ating ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuan huwag mamuso. Yan. Ibig sabihin, kapag pinarusahan ang tao at nakaranas ng parusa in terms of imprison, si Himeneo ay ibinigay kay Satanas, parang tumigil na sa pamumuso. So, sa time natin ngayon, in more than how many thousands of churches, local, international, ang dininig ko na huwag nawa tayo na maging isa sa mga tao na mamumusong laban sa Diyos, na ang tao ay naibigay kay Satanas. Masakit po yun sapagkat dating sa kamatayan, in Hebrews chapter 2 verse 14, pag may namatay, ang sabi natin, kalooban ng Diyos. Pag mayroong namamatay, bata o matanda, kalooban ng Diyos. Ngunit sabi ng Scripture, sa Hebrews chapter 2 verse 14, tingnan muna natin. Hebrews 2:14. Ganito po ang ating mababasa. Dahil sa mga anak ng may mga dahil sa ang mga anak ay may mga bahagi sa laman at dugo, siya ay na may gayon din nakakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong mga may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid baga ay ang Diablo. Nakatuwid, ang hari sa kamatayan, hindi Diyos, kundi Diablo. Amen. Ngayon, ayaw natin na mapabilang doon sa mga taong ibibigay kay Satanas. Ngayon, kung sa paglilingkod ng tao, anumang mga independent churches na kinakailangan, kung ang paglilingkod na ito ay pamusong laban sa Diyos. Halimbawa po, ang Passover ay tinakda ng yearly. Ang ginagawa ng mga churches is weekly, maging quarterly. Nang sabi sa Scripture, gampanan niya ito taon-taon. Exodus chapter 13 verse 10. Ngayon, pag ginawa po natin dapat doon sa katwiran ng Diyos, pamumusong po sa Espiritu. So, hindi kaya sa inyong pag-iisip na minsan tayo, mga pastor, mga preacher, na minsan tayo ay, sabi nga ng ating tagapagsalita kanina, yung kumukontra tayo sa mga kapwa na natin naglilingkod sa Panginoon, lalo na yung mga nagtuturo sa atin, na parang kinukonfirm na natin. Hindi kaya binigay na yung mga taong niya kay Satanas. Kaya inaawat natin ang ilang mga independent, maging sa mga vloggers po ng nasa religions, na kinakailangan po pag-aralan natin yung mabuting buti na ito na sinabi ni Paul, at mabuting pananampalataya, na tayong mga independent churches, hindi tayo pwedeng basta-basta sapagkat doon pa lang sa Old Testament, mayroon ng vision ang mga propeta na mula sa Diyos, like Obadya, kung inyo po pinag-aaralan ito. Ngayon dito po sa talatang ito, bago natin balikan yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, dito po may pagbabalangkas po dito mga kapatid na pagkabanggit po sa English ng Obadya chapter 1 verse 1. Obadiah chapter 1 verse 1. The visions of Obadya, those saith the Lord God concerning Edom. Obadya. Sunod sa Joel. Okay. We have heard a rumor from the Lord, and an ambassador is sent among the heathens. Arise, and let us rise up against here in battle. So alam natin pag sinabing heathen or heathen nations, medyo ano na po ito, familiar sa mga independent churches. Kasi actually, ang mga independent churches talagang nagsusuring mabuti. Kaya na lumabas po sa dating mga natutunan aral na hopefully lahat ng mga independent ay
makasumpong nito dahil ang hitin po ay kumakatawan sa pagiging Gentile. Ang Gentile, walang Diyos, walang tipan, walang pag-asa, di kabahagi sa bansa ng Israel. Okay. At dito po, ipinakita ang paliwanag na ko lang pong susundan dito po sa sunod na verse natin pong babasahin. Ang sabi dito, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos tungkol sa Edom. Kami ay nakarinig ng mga balita na mula sa Panginoon at isang sugo ay sinugo sa mga bansa na nagsasabi, magsibangon kayo at ay magtindig laban sa pakikipagbaka. So narito, ginawa kitang maliit sa mga bansa, ikaw ay lubhang tinag. Dinaya ka ng kapalaluan ng iyong puso, o ikaw na tumahang sa mga bitak na bato, na ang tahanan ay matayog, na nagsasabi sa kanyang puso, sinong magpababa sa akin sa lupa. Tignan niyo po, dito po sa scripture, ang word na kapalaluan, ang sinintro po dito yung puso. Ibig sabihin, tulad ni Alejandro, na Himeneo, na binanggit ni Apostol Paul, kapag ang isang tao ay control na siya ni Satanas at ibinigay na siya kay Satanas, obligado siyang maharap sa disiplina na gagawin sa kanya. At nagkaroon siya ng kapalaluan sa kanyang puso. Ang hirap niyan kasi pag pinag-aralan yung the kingdom of God, wherein, kundi nasa ating puso, pag ang puso ng tao kapag pinasok ng kapalaluan, ito na po ang magiging reaction katulad ni Alejandro. Ngayon, ang sabi ng verse 4, bagaman ikaw ay pailang lang sa itaas na parang agila, at bagaman ang iyong pugad ay malagay sa gitna ng mga bituin, aking ibababa ka mula roon, sabi ng Panginoon. Kung ang mga magnanakaw ay magsikaroon sa iyo, kung mga mangluloob sa gabi, paano kang nahiwalay? Di baga sila sanay ng nakaw hanggang sa sila'y na nagkaroon ng sapat? Kung mga mamimitas ng ubas ay nagsikaroon sa iyo, di baga sila sanay na nag-iwan ng laglag sa ubas? So, kung pag-aralan mo, sa ating panahon, if you are independent churches or Christ believers, although Christians, sa atin, pag pastor ka, ano man yung position sa loob ng church, kung hindi ka sa araw ng Panginoon, wala kang magawa kung mga tira-tira na lang ang ating mapakinabangan. Kasi ang magnanakaw, pag nag-harvest po yan, ang mamadali, isang supot yan. So, sa kakamadali, may nangalaglag na ilang piraso. So, doon na lang tayo sa nalaglag. So, hindi na tayo mag-i-interest of volumes of a material na itong kinatatayuan, mostly sa mga independent churches, ay pamumuson sa Diyos ang ginagawa. And they are expecting in volumes, in hundreds, in millions, billions of money na kanilang maisagawa, ngunit ang kanilang pagsunod sa Diyos ay pumumusong laban sa Diyos. So, paano ito makakuha na ganun karami sapagkat ang style pa lang ng mga magnanakaw ay hinahangad ang napakarami. Alam mo, ang naghahangad pa lang ng marami, style pa lang ng mga pulisan at magnanakaw yan. Yung natitira na lang, yung mga laglag, yun na lang. Kung sa Bisaya, malangin tao ng kanilang mapakinabangan. Which is good. Amen? Which is good. Kung nakakuha ka naman ng mga laglag, 2-3 piraso, at kung ito naman ay sa kalooban ng Diyos na hindi ka namumusong laban sa Diyos, ay praise the Lord. Pero kung naghangad ng volumes of money, tapos namumusong naman laban sa Diyos, walang kwento din. Style magnanakaw at pulisan yan. Amen?
Ngayon, kung tayo mga pastor, sapat na tayo, may 10% sa loob ng church. Meron na kayo mga lamp offering. Ayaw na kayo maghangad ng mga building na subdivision pa na gusto niyo magpasikat sa ibang mga pastor na kunwari kayo ay may mga air condition, may mga Mercedes-Benz, hindi po gano'n. Sapagkat dito po, nais ko lang tapusin ito na meron pong pinagmulan dito yung salitang idom. Okay. Paano nagsiyasat ang mga bagay na isaw, paano nasumpungan ang kanyang mga kayamanan na natatago. Sabi dito, lahat na lalaki na iyong kaalaman ay dinala ka sa iyong lakad hanggang sa hangganan. Ang mga lalaki na nangangasa kapayapaan sa iyo ay dinaya ka at nanaing laban sa iyo. Matindi. Kailangan sa time ngayon, redeeming the time because the days are evil. Sige. Sabi dito, silang nagsisikain ng iyong tinapay ay naglagay ng silo sa ilalim mo, walang pag-uunawa sa kanya. Sabi ng sunod na verse, di ko baga lilipunin sa araw na yaon, sabi ng Panginoon, ang mga pantas na tao sa Edom at papawiin ang unawa sa bundok ng isa. At ang iyong mga kapangyarihang tao o timan ay manglupaypay, palibasay bawat isa'y manghihiwalay sa bundok ng isaw sa magitan ng patayan dahil sa karahasan na ginawa sa iyong kapatid na Jacob ay kahihiyan ang tatakip sa iyo at ikaw ay may hiwalay magpakailanman. So ang declaration po ng Diyos based on the scripture kay Esau ay talagang nasiparate siya. Na ang pinag-usapan talaga sa Biblia lang is Abraham, Isaac, at Jacob. So si Esau kapag pinag-uusapan, ang tumakip sa kanya, yung kahihiyan. Ano bang naging buhay ni Esau sa panahon ng Sinaya? Ayon sa scripture, ito si Esau ay hilig sa bukid. At pag uwi niya, ginutom siya. At ang sabi niya sa kapatid niya, kay Jacob, bigyan mo ako ng pagkain. Kaya sabi niya Jacob, hindi ko alam kung siya Jacob ang may hawak doon sa kusina. Sabi niya Jacob, kung hindi mo ibigay sa akin yung pagkapanganay mo, hindi kita bibigyan ng pagkain. Sa gutom siguro ni Esau, galing sa bukid, pumayag na lang siya. At yung pagpayag niya yun, ang ginawa ni Jacob, palibasang bulag si Isaac, nagsuot si Jacob ng mabalahibong kasuotan, kasabwat niya ang kanyang nanay. At yung ginawa nilang yun, nadaya si Isaac at yung basbas instead na ibigay kay Esau, napunta kay Jacob. So yung ginawang yun, alam ni Esau na siya ay dinaya ng kanyang kapatid dahil lang sa isang pagkain, isang pinggong pagkain. So sa time natin, pag kinuha natin ang history ni Alejandro at Himeneo, kaya po sinabi ni Apostol Pablo na ibinigay kay Satanas, dahil hindi na to pure ang sinusundan ni Himeneo ni Alejandro na pamumusong na sa Diyos ang kanilang ginagawa kaya binigay na kay Satanas. So sa time natin ngayon, ipinakita itong Edom na itinutukoy na Edom, ito yung mga Edomita na mula yan sa lahi ni Esau. Amen. Okay. So, hopefully sa time natin, spiritual speaking, na wala nang Edomita. Sa time natin, if you're a Christian believer, sapagkat pag Christian believer ka, hindi ka na pwedeng mamamusing ayon sa sinabi ni Paul na si Alejandro ay ibinigay kay Satanas. Yan na. Meron tayong kukunin isang sinabi sa scripture sa sulat ni Haring David. Chapter 44, verse 15. Base ko dito sa chapter 1 ng Obadiah, verse 10. Okay, dito tayo sa
Psalms chapter 44 verse 15. Awit. Tingnan po anong klaseng tumakip ito kay Esau. Mhm. Ito, ano siya? Verse 16. Chapter 44 verse 15. Sige, sayin natin sa Tagalog. Buong araw ay nasa harap ko ang aking kasariang pool at ang kahihiyan ng aking mukha ay tumakip sa akin. Ayan. Dahil sa tinig niya na dumuduwag agi at tumugtungayaw, dahil sa kaaway at sa manghigganti. Di ba po, pag may nagpe-preach at yung preaching, ang pagtuturo based on the scripture, na kapag narinig natin na taliwas tayo doon sa ginagda ng Diyos, di ba, mostly ang reaction natin nagagalit. Dahil nga, nahihiya tayo na mismo ang mukha natin ang tumatakip na isang kahihiyan sa ating sarili. Na nag-aral ka ng 5 years, nag-aral ka ng 10 years, nag-aral ka ng mahabang panahon, but after all, narinig mo yung preaching ng mga independent churches. At yung mga independent churches ay nagtuturo ng direktang pagtuturo, direct into the heart, na yung paliwanag nila ay talagang paliwanag mula sa scripture. Halimbawa, binanggit ni Pastor kanina, after first day of the week. Ngayon po ay Huwebes na ang itinakdang lingguhan sa ating panahon from working days, Monday up to Friday. Pagdating ng Saturday at Sunday, tinawag ko yung weekend. At pag binilang natin yung 7 days from Monday, ang 7th day niyan ay Sunday. Ayon sa Daniel chapter 9 verse 27, isang linggo at kalahati ng isang linggo. Ang kalahati ng isang linggo from Monday up to Sunday ay Huwebes, which is today. Amen. So, hindi nakasulat sa scripture, but in prophecy, like Obadiah, ang Edomita, in terms of heathen or Gentile, yan po tayo dati. Kaya, kapag ang church ay namumusol laban sa Espiritu, katulad ni Esau, ang kahihiyan, yun po ang tumatapik sa kanya. And we believe if any Christians or Christ believers in any churches na hindi lumakad ayon sa style ni Jacob o style ni Esau, amen, sa time natin, anumang churches ang nagtuturo, nagsishare ng salita ng Diyos, hindi tayo magagalit, hindi tayo mapipigasi sapagkat narinig natin at ang tumakip sa atin hindi yung kahihiyan tulad sa kahihiyan na dinanas ni Esau. It is a lifetime shame na dinikilab ng Diyos para sa kanya. Kaya po, pinalabas tayo from Edomites, Gentiles, up to Christ believers, pinalabas tayo para po maalis sa atin yung kahihiyan yan. Ngayon, independent churches or none, pagdating ng Sunday, lahat po nagsama-sama ng fellowship Sunday. Anong tawag sa Sunday? First day of the week. Independent churches o hindi, lahat gumamit ng scripture under Matthew chapter 28 verse 1. Lahat po hindi kumbinsido na ang linggo ay first day of the week. So ang tanong, bakit tayo nakumbinsi? Hindi kaya pamumusong na ito ng mga tao laban sa Diyos? Huwag nawang mangyari na may ibigay ang lahat ng churches kay Satanas. Kasi po, in every nations, they have any religious babae at lalaki na meron silang ugnayan sa Diyos. So dapat hindi mapasok ang Pilipinas ng sakit. Dapat hindi mapasok ang Japan ng tsunami. Dapat hindi mapasok ang mga bansa ng mga disease na talagang ikamatay ng hundreds, thousands of people. Bawat bansa may mga religious group na pray sa Panginoon. Bawat bansa nag-celebrate ng traditions in every year para i-petition yung darkness, yung disease na walang makapenetrate sa mga bansa. Pero hindi na po mapipigilan. My personal opinion as a servant of God, ang naging sitwasyon po dahil
karamihan sa atin, sa time natin ngayon, tulad ng binanggit kanina, si Alejandro at saka si Jimenez, nakakapa manggagawa ni Kuya. At dahil sa paglabag nila doon sa tinagdan ng Diyos, siguro dahil mainitin din si Apostol Pablo, ayaw niya siguro na salaulain yung ministry dahil si Paul, sa maikling paliwanag, siya po ay licensed to kill. Isang taong berdugo at mamatay tao. At nung tinawag siya ni Christ, nakita niya ang kanyang pagkatumani laban sa Diyos. Kalaban pala niya noon, Diyos eh. Ngayon, nung na-encounter niya ang Panginoon sa daan papuntang Damasco, pag ikaw pala nakapag-encounter sa Diyos, walang mataray at samahing tao pag naka-encounter mo ang Panginoon. Na-twist yung isip ni Paul. Nanginginig sa dakot si Paul. Ang larawan ng Diyos ang kanyang ka-encounter. So sa time natin in every independent churches, kapag kayo at ako ay naka-encounter sa totoong paglilingkod sa Panginoon, hindi natin hangarin na kahit gutom ka, kapag kinokondisyon ka na sumunod ka sa akin, bibigyan kita ng marami, na kahit mali, sumunod ka pa rin. That is Esau spirit. That is a kind of Edomite's spirit. So ano po ang declaration? A lifetime shame. Dahil sa karasan na ginawa sa iyong kapatid na Jacob, ay kahiyan ang tatakip sa iyo at ikaw ay may hiwalay magpakailanman. Ang declaration ng scripture, it is a lifetime shame. Edomites, sa sistema ni Esau, lifetime po. Pag sinabing lifetime, if you have a family, down to your family, down to your next generation, yung kahihiyan niyan tuloy-tuloy yan. Kaya po, we need Savior because we are a sinners before as a Edomites or Gentile para po maputol yung sumpa. Ang sabi ng Romans chapter verse 1, there is no condemnation in Christ Jesus. So yung sumpa, hindi na magtuloy-tuloy. Pero kapag ang style ng Edomites or Esau na pagpatuloy sa isang tao, sa isang tahanan, sa next generation, pagiging Esau, tuloy-tuloy yan. Pastor, mga Christ believers na yes. Si Alejandro ba, hindi pa Christ believers? Christ believers din. Kaya lang napenetrate sila sa sistema ng daigdig, humiwalay sila sa revelation na binigay ng Diyos kay Apostol Pablo. Kaya sa galit ni Paul, binigay sila kay Satanas. And that is Esau or Edomite sa time natin. So, paano si Jacob? Si Jacob ang naging trigger para magkasala si Esau eh. Pwedeng sabihin ni Esau, yung kapatid ko to si Panginoon, yan ang magkasala eh, binigyan ako eh. Eh, gutom na talaga ako, wala akong magawa. Parang sinabi mo ngayon, ang hirap kasi ng buhay ngayon. Kailangan ko ng pera, kailangan ko ng sasakyan, kailangan ko ng apartment. Wala akong magawa eh. Tinanggap ko na ng 10,000 a month. Tinanggap ko na yung bawat preaching ni 25,000. Dahil malaking bagay din yun. That is a character of Edomites. Ngayon, yung kaya lifetime yan. Isipin nyo. Kung kukuha tayo ng isang history, later time. Sa iba naman, 7 Church of Ages up to Branham. Okay? Ilang century from the first prophet up to the present under 7 Church of Ages until now. Bakit po hindi po na-reconcile ang bawat bansa, na sa bawat bansa ay may mga religions? At bakit dumami yung mga independent churches lumabas sa kinagisnan? Malaking tanong po yan. Sapagkat nakita ng karamihang mga independent churches, ito po, maraming gustong magpastor, nag-aral ng pastor, na in-expect nila malaki ang kita ng pastor. Nung wala nang kita ang pastor,
hindi na nagpatuloy pagpapastol. At siya ding dahilan ng ibang mga tao na lumabas at lumabas, pangalawa, pangatlong churches lumabas, dahil sa hirap ng buhay ngayon, kapag inalok ka ng coaching apartment at salary monthly na mag-preach ka ng church, doon ka na lang kahit malian ko, dahil gutom na gutom si Esau noon at gutom na rin ang maraming tao ngayon. Pira ang hinahabol ng marami. Anuhin mo yung maraming pera kung ibigay ka naman kaysa taas. Sige na, pastor, kasi mamatay na nila. Gutom. Ano? Pababayaan ka ba ng Diyos na magugutom? May promise ng Diyos, binasa kayo na sa scripture. Ginagawa, mga kapatid. Na ito yung tatakip kay Esau sa buhay ng mga Edomites kasi doon nagmula ang angkan po ng mga Edomites kay Esau. Ngayon, habang buhay niya, yung kahihiyan. So kung ako at kayo ay may kahihiyang buhay sa nagdaan, kriminal ka, magnanakaw ka ng naging buhay na masama noon, kapag naalis ka doon sa buhay na yon, napakapagod mo. Dahil pag hindi ka nakaalis doon, maaaring habang buhay ang isang tao, ang tatakip sa kanya, yung kahihiyan na ginawa niya habang siya nabubuhay. At ang isang tao naman, katulad ni Esau, na napabilang sa angkan ng mga pinangakuhan ng Diyos from Abraham, Isaac to Jacob, at si Esau ang pinakapanganay na anak ni Isaac. Dahil sa ginawa ni Esau na pagtanggap na isang kasunduan, na ang kasunduan ni Jacob at ni Esau at hindi kinalugdan ng Diyos. At itong kahihiyang itong tinanggap ni Esau, huwag nawang mangyari na maging kahihiyan na tatakip sa lahat ng mga independent churches. Huwag nawang mangyari. Sapagkat marami sa mga independent churches, pagpupusin natin, na napabayaan ng mga churches, may mga independent churches na kulang sa pangangailangan, at maraming mga independent churches na kapag tinulungan mo, hindi na nakatingin doon sa nagtulong sa iyo. Amen. Amen. Si Jacob tumulong kay Esau dahil gutom si Esau. At noong natulungan ni Jacob si Esau, sinakmal ni Esau ang buong basbas ni Isaac ng kanyang tatay. Kaya po, may dalawang klaseng Jerusalem na malapot mula sa langit ayon sa Revelation. Yung isang Jerusalem ay mula sa babaeng malaya. Yung isang Jerusalem ay mula sa babaeng alipin. Sino yung alipin? Si Agar. Sino yung babaeng malaya? Si Sarah. Both of them are 144,000. Ngayon, lahat ng church ay nag-expect na babaan ng 144,000 mula sa babaeng malaya. Ibig sabihin, kung ang mga churches or independent churches binabaan nitong 144,000 na mula sa babaeng malaya, tayo, as a Gentile before, we are free in Christ, na kung tayo ay katulad man ni Esau, ni Jacob noong unang panahon, because of our Lord Jesus Christ, yung dating kahihiyan at tumakip sa atin, tinanggal ng Diyos, pinalutan ng Diyos tayo, para i-secure tayo na ang sino mang maglilingkod sa Kanya, katulad ni Apostol Pablo, na kung tayo tinawag ni Apostol Pablo, halimbawa, like ni Himeneo at saka ni Alejandro, susunod tayo sa revelation na binigay ng Diyos kay Paul. Pag sinabi ng ating Apostol Pablo, kayo ay templo ng Diyos, kayo ay habitant of the Holy Spirit, o di ikli mo. Itigil mo ng pagdalasing, itigil mo ng paninigarilyo, itigil mo ng bisyo mo. Dahil hindi titira ang Espiritu Santo sa isang katawan kapag ang isang katawan ay hindi naging sagrado. Also in our time, na kaya binigay si Alejandro Himeneo, ayaw ni Paul masalaula ang kanyang ministry. At ang church,
nakabasa niyan. Maging ang mga professor, nakabasa niyan. Ngayon, sa paliwanag ni King David, tingnan natin ang paliwanag ni Propeta Daniel, which is the major prophet of God. Okay? Daniel chapter 12 verse 2. Tingnan natin ha. Anong klaseng tumakit ito? Okay, isa, okay. Tagalog Bible. At marami sa kanila na natutulog sa alabok ng lupa ay nangagigising. Ang iba ay sa walang hanggang buhay, at ang iba kahiyan na walang hanggang kapagkapalaman. Linaw po. Ang lahat po ay umaasa na pag nilibing, sila ay papuntang eternal life. Pero, may condition doon na bago mamatay ang isang tao, except among before naging you cannot enter the kingdom, na kailangan ng tao may panganak sa tubig at espiritu. Na hindi tulad ni Alejandro at ni Himeneo, na sila ibinigay kay Satanas, malinaw na hindi pinanganak sa tubig at espiritu yon. Okay. Dito, ipinaliwanag ang sulat ni Propeta Daniel in chapter 12 verse 2, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. The final declarations, the Edomites from Esau tribes, it is a lifetime shame. Dito, bago mamatay ang isang tao, titiyakin niya ang kanyang sarili kung siya ay nakapaglingkod ng tamang paglilingkod sa Diyos, dahil pag hindi siya naglilingkod ng tamang paglilingkod sa Diyos, hindi niya matamo ang eternal life. Sapagkat kahit si Esau naging anak ni Isaac, binigyan ng declaration ng Diyos na ang takatip sa kanya ay kahihiyan, at ang kahiyang ito hindi temporary kundi magpasawalang hanggan. Kaya po ang sementeryo ay kahihiyan po yan. Ang sementeryo, ang libingan, kahihiyan po yan. Sapagkat ang katawan doon dinadala pag namamatay, at pag dinala ang katawan mo doon, lalagyan mo ng pangalan, lalagyan mo ng cross. Every year pupuntahan mo, bibisitahin mo, based on the scripture, kung ang katawan ay may takip na kahihiyan, hindi papunta po sa buhay na walang hanggan. Ngayon, in every family, tayo ay meron tayong mga ganong mahal sa buhay. Ang tanong, sinong pinapuntahan natin sa cemetery? Ako, alam ko. Kayong mga kaibigan natin sa iba't ibang mga churches, alam niyo ba rin? Based on the scripture, and many of them that is left in the dust. Okay? Sabi ni Paul, lahat ng tao ay babalik sa alikabok. In a twinkling of an eye, ang tulog ay gigisingin. Seconds lang po sa Panginoon. So, itong actually, ang edad natin, nag-edad ka ng 80 anyos, seconds ka lang sa Panginoon. Pagka sinabing twinkling, seconds lang po. Okay? Twinkling nga pala ay seconds lang. Yung pagkatulog pala ng tao, pwedeng magbilang ng 60, 70, 80 years old. Pwede kang gisingin ng Diyos na twinkling of an eye, mabago ka lang. Okay? Maawag ka lang ng Diyos mula doon sa pagiging alipin ni Satanas. Kasi po, kapag sa alipin ka ng bisyo, alipin ka ng kasamaan, alipin ka ni Satanas. So, kinuha tayo ng Diyos doon. In a twinkling of an eye, sabi ni Apostol Pablo, yung natutulog ay gigisingin niya. Okay. Yung dust of the earth, ang tao, in how many days, babalik siya sa likabok, at ang science po, maaaring nagpaliwanag, ang timbang ng buong daigdig na ito, hindi pwedeng mabawasan. Kaya kung sinasabing we are overpopulation, more than 7 or 8 billion tayo, parang sobra ng tao. Hindi ito.
Mamatay. Sapagkat ang dami ng tao ngayon, nakabalanse yan sa timbangan ng Diyos. Kaya pag natulog ang isang tao, ang kanyang katawan, babalik lang sa alikabok. Be sure, na ang sabi dito sa Scripture, some have everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Hindi lahat paparoon sa everlasting life. Amen. Kaya itong ating pinasalamatan, tulad ng binahagi ng ating pastor kanina, na mula tayo sa pagiging Edomites, nang tumakip sa ating kailihan, tinakpan tayo ulit ng Diyos. Na ang nagtakip dito ayon sa Scripture by the righteousness of our God Almighty through Jesus Christ. Kaya ito ang paninindigan ni Paul. Ayaw ni Paul sa mga katimbang niya, tulad ni Himeneo at Alejandro, na hindi sumunod sa kanya. Pag hindi ka sumunod sa kanya, ibibigay siya ni Satanas. Pero ako siguro hindi ako magbibigay kay Satanas. Siguro bahala na ang Diyos, si Apostol Paul sa kanyang sulat, tungkol dito, dahil may pangako ang Diyos that there is everlasting life. So, itong ating pinasalamatan sa Panginoon, pinapapurihan natin siya. Dahil yung paliwanag ni Propeta Daniel at ni Haring David, ay ito yung mga pagkakataon na mag-isip tayo. Kasi kung meron pa pong 200, 300 na mga followers, sa tingin mo mali ang mga doctrine na pinaiiral sa loob ng church, huwag kang magiging piti sa loob ng church. Salita ka. Amen. Kasi po, ang mga bishop sa panahon natin, sa First Peter, ay sila yung kinauwi ng mga kaluluwa. At yung mga bishop na tayo ng Espiritu, sila yung nagsasabi ng totoo. At hindi naghahanap yan katulad ni Alejandro at saka ni Himeneo. Tulad ni Paul yan. Ngayon, kung may mga kaluluwa na binuksan ng Diyos, sinipo ng Diyos, salamat sa Panginoon. Spiritually, yung kayang kumakip sa tao, papalitan na yan by the right Jesus and through Jesus Christ. Kaya po, ang pinaka-importante sa araw na ito, ng ating pag-celebrate, na pinabahagi natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya, sa iba't ibang panig ng daigdig. May ilang mga Saudi Arabia, California, at sa karamihan po sa bansang Pilipinas, at ang pinakamarami sa Caloocan, mayroong mga 60% sa Cebu at sa Mindanao. At kayo pong mga nakasubaybay, chat lang po kayo at mag-message kung katulungan ninyo. Bawal po yung yung pilosopo. Mag-uusap lang tayo ayon sa ating pananampalataya tungkol po dito, lalo na sa mga taonang celebration, higit sa lahat yung weekly celebration, kung talagang ang linggo ba ay first day of the week o hindi. Huwebis ba talaga first day of the week o hindi. So, alam natin na before Christ, may mga propesya na si Kristo po ang katuparan. So lahat ng celebration sa church, lingguhan, buwanan, maging mga taonan, lahat yan inihayag ni Kristo by His death and resurrection. Kaya po, if you are a Christians, ang mechanism natin, walang iba, ay law and ordinance of God. Amen. So, kung kayo naman ay Islam, kailangan nyo ang Savior. Kung kayo naman ay Buddhism, kailangan nyo ang Savior. Ano bang pananampalataya ng sino man sa Panginoon? Kailangan natin ang Savior, walang iba, ang ating Lord Jesus Christ. Kaya po, sa ating tansandalang pagtatapos, ating pinapapurihan, pinarangalan ng Diyos sa kanyang salita. Happy first day of the week. God bless. Balik tayo ng huli.